Pasintabi po sa mga single dyan, pati na ang mga diabetic dahil ang mga itatampok natin talagang sweet na sweet. Nariyang magkapasan habang naliligo sa ilog. May pa-HHWW o holding hands while walking pa. Kain tayo ng okra. Hindi rin nakontento sa kanilang subuan ng pagkain. Hala ho, sa pinatbit sila ho. Aba, nagne-nail cutteran pa. Ang mga marites naman, pinapak na parang popcorn ang magjowa. Naniniwala na talaga ako sa Love is Blind. People these days will do anything kahindik-hindik just for content. Ang mga iniintriga online. Tiga Murcia sa Negros Occidental, sina Roden at si Rene na mas kilala online bilang si Miss Popcorn. Bakit ikaw pa pinatulan? Ang pangit-pangit mo. Pera lang daw po yung habol ko. Naawa nga ako kay Roden. Pagdating kasi sa social media, napaka-harsh talaga. Ay lang na. Hindi po ito palabas ang aming pinapakita sa inyo. Hindi po totoo yung mga sinasabi nila na for the content lang po yun dahil totoo pong pagmamahal. Love you, Papa. Love you too. Para maitaguyod ang kanyang pamilya, mula Negros si Rene nakipagsapalaran sa Maynila, kung saan tumibok at nawasak ang kanyang puso. Not once, not twice, kundi 3 beses. Paalam sila na mag-asawa na para gumaan ang aking loob, ay binigyan ko po ng laya yun at tinagap ko po sa sarili ko na wala namang tatagal na ganong klaseng relasyon. Nagmahal na rin daw si Rene ng babae kung kanino nagkaroon siya ng anak. Ang magdadalawang taong gulang ng si Baby Angel, hindi niya tunay na pangalan, na binansagan ding si Baby Popcorn. Yung relasyon namin po umabot po ng 1 taon, kaya po nabuo po yun. At yun po ay hindi po dahil sa aksidente po nangyari, yun po ay kagustuhan. At may nakilala siyang ibang lalaki sa buhay niya. Ayoko na kasama yung anak ko sa kanila dahil akin yun. Nagkaroon po kami ng legit na agreement at yun po under by the DSWD. Para hilumin ang sugatang puso, umuwi si Rene ng Murcia sa Negros. Nilibang ang sarili sa pagvo-vlog at nagpakilala bilang si Miss Popcorn. What's up mga mimis? So once again, this is Miss Popcorn. Garagaak, garagumo, garinubo. 7 sumpa na sa isang mukha. Pinili ko yung screen name ko. Madali kasing damputin, masarap muyain. Maliban sa crispy siya, pag niluto mo, pumuputok-putok. So parang yung masasabi ko yung istorya ng buhay ko. Ang kanyang content, good vibes lang. Walang problema sa kahoy. Maraming puno, yung iba nga po na agnas. Ang hindi alam ni Miss Popcorn, isa sa napapangiti ng kanyang vlog, si Roden, na heartbroken noon sa kanyang ex na isa ring beshi. Hindi ko po feel na mahal ako noon. Puro po kami away, puro po kami tampo. Months lang din po kami. Hanggang napanood ni Roden si Miss Popcorn. Idol na idol ko po siya noon and lagi pa ako nanonood sa mga vlog niya. Nawawala po yung stress ko. Pinapangarap ko na sana makamit ko siya. Sana makamit ko siya. At nito lang Mayo, nag-cruise ang landas nilang dalawa sa isang pageant kung saan reigning title holder si Roden, isa naman si Rene sa mga nag-judge. Nung nagpa-picture po ako sa kanya, hinawakan ko po yung bewang niya. So parang gusto kong ihag agad ng diretso. Yung kaba po ng dibdib ko is sobrang grabe. Parang gusto ko pong sumigaw, tumalon. Matagal na pala ako niyang iniidol at gusto makita. Panay pa-cute niya sa akin. Laging nag-aabang kung saan ka dadaan. Nagbabaka sakaling muli kang masulyapan. Ang ganda mo at ngiti mo kay tamis. Pagkatapos ng gabing yon, si Roden naglakas loob na raw na i-message si Miss Popcorn. Sabi ko, ako pala yung nagpa-picture sa'yo. Thank you po kasi hindi niyo po ako isnab. Kaya minsan gusto kitang i-chat sa FB. Hindi na rin siya nagpatumpik-tumpik pa. Hindi ko napapatagalin. May boyfriend ka ba or wala? Pwede kitang jowain. Sabi niya, easy to get naman daw siya. Wala pa pong 10 minuto, sinagot na po ako agad. Di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Ano ba to? Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko. Baliw sa'yo, oh, oh. Guys, so ayun na nga, no, para tila dito si Roden.
Para patunayang seryoso siya kay Rene, bumiyahe si Roden ng 4 na oras pa Murcia para lang makasama si Rene. Nang dahil sa'yo, Naramdaman ko seryoso sa akin. Pinakilala niya ako sa kanyang mama, sa kanyang mga kapatid. Pinagmalaki niya ako sa social media. Hindi niya ako kinakahiya. Magto 2 months na po ako dito sa bahay niya. Patagal po ng patagal at nagiging close ko po si nanay. Tori na rin din po nila sa akin ay pamilya na din po. Family-oriented siya at maalaga. Pagkagising, yung higaan namin, nakatupi yung kumot, nagluto siya. Hindi kasi siya kumakain nang hindi pa ako dumadating. Na-appreciate ko ng bonggang-bongga pag-aalaga niya sa akin. Tanggap ko man sila sa ila relasyon kay ti daw dira siya naghimaya kay Roden. Pero gaya ng ibang relasyon, ang dalawa meron ding pinag-ELQhan o lover's quarrel. Pagkasama ko siya, may mga kausap siya mga hindi ko alam. Sweet po nila na magkipagkwentuhan, tapos nag-hug sila, nagkikiss sila sa pisngi, gano'n. Pero paglilinaw ni Miss Popcorn, ang mga kausap niyang pinagseselosan ni Roden, parte lamang ng isang pagsubok. Anong paandar ito, Miss Popcorn? Sabi ko, ang tao to, kailangan ko pa subukin talaga. Hindi niya alam na pamangkin ko yung kachat ko. Pinalitan ko lang yung pangalan sa Facebook. Selo siya. Ay, grabe! Oo, may pagdabog. Marang nakalimutan niya, bahay ko to. Oo, parang gusto niya sirain yung mga pader. Sa prank! Umiyak siya! Umiyak talaga siya. Sabi ko, hala, totoo talagang mahal niya ako dito. Love you, Papa. Love you too. Sa kabila nito, pwede ka raw magpa-popcorn session sa dami na maupinyong lumabas sa kanilang dalawa. Ang pangit-pangit mo, bakit ikaw pa pinatulan? Naawa nga ako kay Roden. Napaka-harsh talaga. Meron naman po akong trabaho, sinusunod ko lang kung ano yung nararamdaman ko. Hindi basihan talaga, di ba pa, ang ating mga itsura. I can be your Superman kahit di pang superhero. Ang aking katawan ilalaban kahit kanino. Marami mang nanghuhusga o nang-judge sa kanila. Ang mahalaga raw, mas alam nila kung ano ang nararamdaman nila sa isa't isa. Ang pagkakaroon nga ni Rene ng anak, tinanggap ni Roden ng buong buo. Si Baby Popcorn, turi niya na sa akin, tatay na talaga. Ang sarap sa pakiramdam na may tinatawag na sa aking papa. Nakikita ko kang pagiging ama niya sa aking anak. Sila na po talaga yung pamilya ko at bubuuhin namin to ng magkasama kaming 3. Unti-untiin lang yung pagpapaliwanag sa kanila. Maingat ang pagpapaliwanag na hindi conventional yung pamilya nila, pero hindi ito hadlang para maging masaya silang pamilya. Hanggat nararamdaman niya na siya ay mahal ng kanyang pamilya, hindi magkakaroon ng problema. Each couple, meron din silang sariling konteksto. Pamilya nila. That could pose challenges. They go through changes. Kapag nakakakita tayo ng mga non-traditional, non-conventional forms of relationship, pinagdududahan natin, nagfa-function siya in its own right kahit na unconventional siya. Deserving sila ng respeto, pagmamahal, at dignidad bilang mga tao. Para mas magabayan sina Rene at Roden sa pagpapalaki kay Baby Popcorn, sumailalim sila sa counseling. Dapat mayroon silang good communication sa kanilang anak. Without that, mababaliwala po yung kanilang pagpapalaki. Sa part lang po ng aming office is to guide them on how to rear or how to become an effective parent. Yun na po ang tanging pangarap ko, talagang huwag po siyang magbago. Sana ma-maintain niya yung kabaitan niya, yung mapagmahal. Tanggap ko po sila buong pagmamahal. Di na mapigilan ng sariling mapaibig sa iyo. Ano ba to? Sa panahong usong-uso ang vlogging, paano nga ba malalaman kung ang ipinapakitang pagtitinginan ay totoo o for the content lang? Pero dapat ba silang pagdudahan dahil lang din sa hindi sila ang tipikal na pares sa ating lipunan? Baka ang dapat sa maraming mga pagbabago, dapat din ang ating isipan laging bukas. Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko. Baliw sa'yo, oh, oh. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.